Marami sa atin ang nagpaplanong bumili ng isang matibay, maasahan at gamit sa pang-araw-araw na klase ng sasakyan. Yung tipong pwede mo ring magamit sa mga negosyo o kaya naman sa mga hakutan. Kaya naman sa video na ito ay tatalakayin natin ang best, practical at matibay na mga pick-up truck sa Pilipinas ngayon. Ang kabuuang detalye na siguradong magugustuhan mo ay aalamin natin kasama ng mga presyo nito. Pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po mag-click sa subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Ang una sa listahan natin ay ang Isuzu D-Max, ay isang mid-size pick-up truck na kilala sa taglay nitong katibayan at pagiging maaasahan. Nag-aalok ang modelong ito ng iba't ibang opsyon at configuration depende sa variant na bibilhin mo. Available din sa iba't ibang body style at trim levels ng Isuzu D-Max ang mga modernong comfort features tulad ng isang infotainment system na may Apple CarPlay at Android Auto, habang pinapanatili pa rin ang isang functional at practical na interior. Itong Suzuki D-Max ay idinisenyo rin upang humawak ng mabibigat na trabaho gaya ng courier, business, daily use o di naman kaya trail adventure, na available sa tatlong klase ng makina na pagpipilian gaya ng 1.3 liter diesel engine, may 3.0 liter diesel engine at mayroong ding mild hybrid sa mas fuel efficient na gamit. Ang modelong ito ay may different body styles na nakadepende sa variant na bibilhin mo, kasama ang single cab, extended cab at double cab, at isa rin sa matagumpay na napatunayan na ng marami hindi lang sa pagiging matibay kundi sa pagiging fuel efficient nitong Isuzu D-Max. Mantakin mo ang 76 fuel tank capacity nito. Ayon sa ilang mga car owner ay kayang umabot sa 1,520 na kilometro o 20 km per liter. Gumagamit ang D-Max ng matitibay na ladder frame na nakadesign for durability, na kung saan ipinares sa mga suspensions nito sa front na naka-double wishbone at rear suspension na naka-semi-elliptical lip spring na nagbibigay sa modelong ito ng capability at suitable sa mga off-road condition o kahit may kargang mabibigat. Pagdating sa interior, itong Isuzu D-Max ay nakadesign para sa practical at functional na gamit. May mga features ito gaya ng magandang aircon system na may rear air vents para sa kaginhawaan ng mga pasaherong sasakay dito, na may kasama pang mga USB port socket na pwedeng pag-chargean, mga bottle and cup holder at comfortable seat na para sa 5 pasahero. Nilagyan rin ng modelong ito ng advanced infotainment system na may kasamang mga connectivity features na Apple CarPlay at Android Auto. Pagdating naman sa mga safety features, gumagamit ang modelong ito ng engineered at mas modern na mga safety and security sense, kasama ang comprehensive safety suit na may parehong passive features gaya ng maraming airbags nito sa loob na pumoprotekta sa mga pasahero nito lalo na sa mga banggaan. Gumagamit rin ang modelong ito ng advanced driver assistant features o ADAS na may kasamang autonomous emergency braking, yung tipong kusang humihinto ng biglaan lalo na kapag may biglang tumatawid o humihintong sasakyan sa unahan. Nilagyan rin ng modelong ito ng lane departure warning at blind spot monitoring. Ang standard at higher end na variant ay parehong may mga features na active safety system gaya ng anti-lock braking system, electronic brake force distribution na para sa mga braking system. Gumagamit rin ang modelong ito ng traction control, vehicle stability para naman sa mga pag-o-off-road. Ang mga high-end variant ay may mga bonus pang hill start assist at 360-degree camera view na may kasama pang mga parking sensor para sa mas ligtas na pagbabiyahe at pagpapark. Dito sa Pilipinas ay nagkakahalaga ang presyo ng Isuzu D-Max mula 978,000 hanggang 1,915,000 pesos sa Pilipinas ngayon. Ang pangalawa sa listahan natin ay ang Ford Ranger, isa sa mga mahusay at pinagkakatiwalaang pick-up truck sa Pilipinas ngayon dahil kaya nitong umabot sa kahit saan mang sulok sa bansa, maging sa masusukal na kagubatan o sa mga mababatong daanan. Ang Ford Ranger ay talaga namang isa sa mga maaasahan. Mula American brand automaker, ito'y nakilala sa pagiging matibay rin na klase, malakas, advanced at maraming pakinabang. Gumagamit kasi ang pick-up truck na ito ng 2.0 liter twin turbo V6 diesel engine na nakadesenyo para magbigay ng mas magandang performance,
fuel efficiency at durability. Gumagamit rin itong Ford Ranger ng alinman sa manual o automatic na may 10-speed gear shifting na transmission na may option din sa drivetrain gaya ng rear-wheel drive at 4-wheel drive system. Pagdating naman sa mga suspensions mga kaibigan ay talaga namang wala ka ring masasabi sa modelong ito. Kadalasang itong pinipili ng marami lalo na yung mga mahihilig mamundok dahil sa dala nitong matibay na quality pagdating sa under chassis. Gumagamit kasi itong Ford Ranger ng T6 platform body structure na matibay sa mga trail at mababato na ipinares sa double wishbone front suspension at lip spring rear suspensions nito na nagbibigay sa modelong ito ng kakayahang makapag-navigate sa anumang uri o klase ng daanan, ito man ay mababato o pinakamahirap na trail. Bukod pa riyan, kaya rin itong magbigay ng mas malakas na maximum output na 207 horsepower at 500 Nm ng torque at umabot sa bilis na 190 km/h. Mayroon itong fuel tank na 80 liters at kumukonsumo ng 10 km/L. Ayon sa ilang mga review at car owner nito, ang ilang issue ng Ford Ranger ngayon ay nagkakaroon ng problema katagalan ang mga naka-automatic transmission lalo na kapag hindi naalagaan ng maayos sa maintenance. Well, pagdating naman sa mga features sa interior, ang modelong ito ay may comfortable interior cabin na para sa 5 pasahero nito. Mayroong 12-inch central display na may Sync 4A para sa multimedia na mayroon ding mga connectivity features na Apple CarPlay at Android Auto. Nilagyan rin ito ng mga USB port socket para sa pagcha-charge dyan ng mga gadget, habang ang driver's seat ay may 8-inch size display na digital cluster. Nilagyan rin itong Ford Ranger ng mga convenient features gaya ng wireless charging pad, naka-keyless entry, multifunctional steering wheel at mga power windows. Mataas rin ang ground clearance size nitong Ford Ranger na bagay sa mga off-road at malulubak maging sa mga bahaing lugar dahil sa ground clearance size nito na may kabuuang sukat na 235mm. Pagdating naman sa mga safety and security features, nilagyan rin ang modelong ito ng maraming airbags sa interior para protektahan ang buong cabin lalo na ang mga pasahero nito. Meron itong mga pangkaragdagang safety features sa braking system gaya ng anti-lock at electronic brake force distribution. Gumagamit rin ng pickup truck na ito ng electronic stability program at traction control system na magagamit naman sa mga pag-o-offroad. May kasama pa itong mga child safety features gaya ng ISO fix, anchor seat at child safety lock. Nilagyan rin ito ng hill descent control at downhill assist na may kasama pang rear camera at 360-degree camera view monitor. At syempre, hindi rin magpapahuli itong Ford Ranger pagdating sa pagkakaroon ng mga advanced safety sense suit dahil ang modelong ito ay nilagyan na rin ng Ford Co-Pilot Safety Sense Suit na may kasamang adaptive cruise control system na may stop and go at lane centering capabilities. At hindi pa natatapos dyan, nilagyan rin ito ng autonomous emergency braking, parking aids at additional driver aids para sa ligtas na biyahe at pagmamaneho saan man sulok ng lugar sa Pilipinas. Bale sa kasalukuyan, ang Ford Ranger ay may estimated price na 1,379,000 pesos hanggang sa 2,370,000 pesos sa Pilipinas ngayon. Ang pangatlo sa listahan natin ay ang Toyota Hilux. Isa sa mga paboritong bilhin ng mga car buyer o yung mga naghahanap ng partner sa negosyo ay itong Toyota Hilux. Dahil sa quality at pagiging kilala ng brand nito ay talaga namang ang Toyota Hilux ang kadalasang pinagkakatiwalaan ng marami kesa sa mga ibang brand competitor. Dahil sa bilis din ng mga spare parts nito hanapan at sa tibay ng quality na ipinamalas ng brand sa mga consumer nito. Itong Hilux ngayon ang isa sa number 1 sa mga pinakamabenta pick-up truck sa Pilipinas ngayon. Maraming variant at trim levels ang pagpipilian. Depende sa body configuration, engine, capability at capacity. Nagre-range sa estimated price mula sa pinakamurang halaga na 1 million ang presyo nito mga kaibigan na mayroon ng malakas na makina, matipid na consumption at ilan sa mga safety features na talaga namang magagamit mo sa araw-araw na biyahe. Itong Toyota Hilux ay may hanggang sa 8 variant na pagpipilian. At ang pinaka-top end variant nito ay ang Conquest 4x4 variant na halos kompleto na sa mga modernong gamit
safety features, advanced exterior design at technology na nagre-range sa estimated price na 2.4 million pesos sa Pilipinas. Itong Toyota Hilux pickup ay pinapagana ng 2.8-liter turbo diesel engine na kayang magbigay ng hanggang sa 204 horsepower at 500 Nm ng torque at umabot sa pinakamabilis na takbo na 185 km/h at gumagamit rin ito ng 6-speed na manual o automatic transmission na may dalawang power drivetrain na pagpipilian gaya ng 2-wheel drive at 4-wheel drive system. May 80 liters na fuel tank capacity at kumukonsumo ng hanggang sa 12 to 14 km/liter. Pagdating sa interior, ang pinaka-top end variant nito ay nakakuha ng maraming features na mapapakinabangan ng mga pasahero nito gaya ng 5 komportableng seats na may kasamang mga USB port socket na pwedeng pagsaksakan ng gadget. Nilagyan rin ito ng wireless charging pad. May 10.5-inch size display infotainment system na may kasamang mga connectivity features na Apple CarPlay at Android Auto. Nilagyan rin ito ng dual zone climate control na may heated at cooled para sa komportableng pagsakay ng mga pasahero nito. At ang driver seat ay may digital instrument cluster din para sa magandang readout ng driver. Ang Toyota Hilux ay mayroon ding makabago at comprehensive na safety suit na talaga namang mapapakinabangan ng marami lalo na sa pang-araw-araw na biyahe o kahit sa mahihirap na trail. Gamit ang makabagong Toyota Safety Sense o TSS package na may kasamang autonomous emergency braking, pedestrian detection, cyclist detection, lane traced assist at adaptive cruise control system at mayroon pang road sign recognition na nagpapabuti at nagpapaganda ng kaligtasan ng mga pasahero at nakakasabay nito sa loob ng kalsada. May bonus pa itong mga advanced safety features gaya ng blind spot monitoring, rear cross traffic alert, hill descent control at downhill assist. Kasama pa ang mga additional safety features sa brake gaya ng anti-lock braking system, EBD at brake assist. Ang Hilux ay mayroon ding maluwag na rear cabin kaya ng mga naunang modelo na Isuzu D-Max at Ford Ranger na kayang pagkargahan ng malalaking gamit, mga appliances o motorsiklo. Kaya nitong magbuhat ng bigat mula 715 hanggang 1,115 kg na bigat. Sa kasalukuyan, ang presyo ng Toyota Hilux ay naglalaro sa estimated price mula 850,000 hanggang 2.4 million pesos. Ayon sa mga nakausap nating sales agent, nag-update na raw ang presyo niyan noong nakaraang buwan lang. Ang pangapat sa listahan natin ay ang Mitsubishi Triton mula pa rin sa Japanese brand. 2024 nang official nang ibinenta sa merkado ng Pilipinas ang Mitsubishi Triton. Isa sa mga pinakamalakas na off-roader car ng Mitsubishi brand at isa rin sa pinakamatibay na sasakyan na talaga naman ipinagmamalaki ng brand, lalo na ngayon sa bagong update nito. Ang Mitsubishi Triton ay inilabas sa 7 klase ng variant na pagpipilian. Mula sa pinakamababang variant nito na may estimated price na 1.1 million pesos na 2.4 GL 4x2 manual transmission at hanggang sa pinaka-top end variant nito na tinatawag na Mitsubishi Triton Athlete, naka 4x4 at automatic transmission na nagkakahalaga naman ng 2 million pesos ngayon. Well, syempre kung pagbabasihan natin ang performance, itong Mitsubishi Triton ay gumagamit lang ng mas maliit na capacity ng makina na 2.4 liter. Mas maliit kumpara sa bagong Toyota Hilux na 2.8 liter. Gumagawa ito ng 201 horsepower at 3,500 RPM at maximum torque na 430 Nm at 2,250 RPM. May mas maliit na engine man ang Mitsubishi Triton ay hindi pa rin ito magpapahuli pagdating sa RPM at torque na kayang umahon sa mga matatarik na kalsada ng hindi hirap at humila ng mabibigat na karga na may timbang na mahigit sa 3,500 kg na kung saan ay halos nakakasabay lang din sa mas malalaking pick-up truck na may 2.5 hanggang sa 2.8 liter ang engine capacity. At isa pa sa maganda sa modelong ito, asin na rin sa mas pinaliit na engine component, ang resulta naman nito ay mas matipid na fuel consumption na mula sa 10 to 12 km per liter na fuel consumption sa city drive hanggang sa highway driving na umaabot mula 15
hanggang sa 18 km per liter. Mas matipid kumpara sa iba na hindi umaabot ng ganito kalayong kilometro sa kada litro. Bukod pa riyan, may malaking fuel tank capacity rin ito na 75 liters, tamang-tama para sa mga long drive, adventure o sa mga daily activity sa loob ng siyudad. At isa rin sa mga matibay na pundasyon ng Mitsubishi Triton na talaga namang hinahangaan noon magpahanggang ngayon ay ang kahusayan nitong umandar sa anumang mahihirap na terrain. May ilang video pa nga mga kaibigan na sinubugang paakyatin ang iba't ibang brand ng pick-up sa isang matarik na daanan, at alam nyo ang naging resulta ay halos naging kalmado lang ang performance ng pick-up truck ng Mitsubishi sa ginawang test sa mga ahonan sa ganong klaseng matatarik na daanan. Hindi nyo na itatanong, ang Mitsubishi Triton kasi ay gumagamit rin ng matitibay na suspensions gaya ng independent double wishbone na may mga coil spring at mga gas charge na shock absorber na sinusuportahan pa ng mga stabilizer bar at stabilizer linkage anti-roll bar na nagbibigay ng mahusay at stable na cornering at mas magandang wheel articulation sa mga off-road condition. Ginagawa rin itong mas smooth ang bawat biyahe at mas komportable ang pagsakay. At ang mas maganda pa rito ay mas kontrolado ang body roll at mas balanse kahit pa mas mabigat ang mga karga. Pagdating sa exterior, ang Mitsubishi Triton ay may massive front grille design na tinatawag ring beast mode design concept ng brand. At syempre hindi rin nagpahuli ang Mitsubishi Triton sa pagiging rugged looking nito sa pagkakaroon ng mga wheel arch garnish, mga roof rails at rear cabin roll bar para sa mga top of the line variant. Ang makina ng Mitsubishi Triton ngayon ay 4N16 na may kasamang turbocharged system. Noon pa man ang nagpapalakas na ng performance output ng modelong ito ay ang dagdag na lakas na nanggagaling sa turbo system nito. Ang bagong makinang ito ay mas matagal ang maintenance kumpara sa lumang 4N15 engine. Kasi tumatagal ng 10,000 km ang engine oil o higit pa bago papalitan. Itong Mitsubishi Triton Athlete ay may disadvantage naman na dapat prepare ka rin dito. Kasi medyo mahal ang mga langis ng modelong ito at iisang klase lamang ang ginagamit dito. Medyo sensitive ang engine lalo na ang mga computer box at hindi ka rin pwedeng magpalit ng ibang electric spare parts o magdagdag. Kaya kung plano mong bumili nito ay mas maiging alam mo ang mga bawal at pwede dito. At isa rin sa pinaka nagpapaganda sa interior nito ay ang pagkakaroon ng infotainment o libangan lalo na sa mahahabang biyahe. Nilagyan ito ng freestanding 9-inch infotainment system na di touchscreen. May Apple CarPlay at Android Auto na rin. Kasama ang mga connectivity gaya ng Bluetooth, FM and AM radio, auxiliary input at may USB input na rin. Kasama ang iba pang mga accessories, power outlet, controls sa mga aircon system at iba pang gamit. Gaya ng climate control system na naka-dual zone. May heater na rin ito at naka-engine start and stop button na rin. Meron din itong wireless charging system na kung saan ilalapag mo na lamang dito ang cellphone mo at magcha-charge na. Bukod pa dyan, sinamahan din ito ng makabagong mga safety features gaya ng anti-lock braking system, brake assist at electronic brake distributor. Mga safety features na tumutulong sa brake para suportahan ng maayos na paggamit nito. Ang ABS na nag-a-unlock sa maigpit na kapit ng brake sa mga biglaang pagpipreno. Binibigyan ka ng sandaling pagkakataon para makaiwas sa mga mababangga mo. Sinamahan din ito ng traction control system at vehicle stability control system na magagamit mo lalo na kung sa mga off-road o malulubak na kalsada mo ito papaandarin. Dahil dito ay may babalanse ng maayos ang pagmamaneho at pagmamanage ng manubela. At itong bagong Mitsubishi Triton mga kaibigan ay hindi rin pinabayaan sa pagkakaroon ng advanced safety features na inilagay dito. Gaya na lamang ng tinatawag na bago ngayon, ang Trailer Stability Assist. Idinisenyo ito upang kontrolin ng bawat gulong ng sasakyan para maisaayos ang bawat pag-ikot nito. Kung halimbawa na lamang may daan natin sa madudulas na klase ng kalsada, yung tipong nagwiwigil sa pag-andar ng mga gulong o nawawala na sa maayos na pagmamaneho ang driver nito. Itong bagong sistema na tinatawag na Trailer Stability Assist ay ginawa para hindi magkaroon ng aksidente sa oras na nagkaroon ng mga ganong klaseng kondisyon. Para sa kabuuang presyo mga kaibigan, itong nasa video natin ay nagkakahalaga ng 1,582,000 pesos. Depende sa branch na pagbibilhan nyo. Ang Nissan Navara
Ang Nissan Navara ay isang mid-size na pick-up truck at ito ang isa sa perpektong obra ng 80 taong karanasan ng brand sa paggawa ng ilan sa mga pinakamahusay na pick-up truck sa mundo. Marami itong upgrade bukod sa visual improvement, improved reliability, maging pati sa performance level. Sa external design, mas kamanga-manga mga kaibigan ang pinapakitang imahe nito sa sariling estilo. May pinagsama-samang kombinasyon ng pagiging matapang, maangas, masungit at malabruskong katangian. Dala ng pinaumbok na hood panel na parang muscles mga kaibigan. Mga blackout garnish na nakapalibot sa malaking radiator grill nito at pagkakaroon ng full black powerful design front bumper grill radiator na napakalaki kaya napakaangas ng dating. Meron din itong lower bumper at front skid plate extension na may red-orange accent. Nagbibigay naman ng sporty looking design at pinapakita ang kahandaan sa anumang klase ng kondisyon ng kalsadang dadaanan. Kasama ang mga naka-projector LED type na mga ilaw nito, gaya ng headlamp, daytime running light na mga naka-LED type na rin. Maliban sa mga turn signal light indicator, meron din itong mini fog lamp sa lower portion para sa karagdagang visibility. At sa side profile naman, halos kumpleto na rin ang setup mga kaibigan. Meron na rin kasi itong mga built-in cladding sa fender at quarter panels na sinamahan pa rin ng mga kaunting accent ng red and orange. Kasama ang mas pinalaking mga gulong sa kasalukuyan na may kabuuang sukat na 255 by 65 R17. Mga kulay itim din na alloy mugs at isang side step board para mas mapadali ang pagsakay. Sa rear portion naman, ang malaking bahagi ng cabin nito ay mayroong malawak na espasyo para sa mga kargamento. Mas mapapakinabangan mo ito lalo kung ikaw ay nagninegosyo. Kasyang-kasyang motorsiklo dito, malalaking appliances gaya ng refrigerator, washing machine o isang malaking generator. Ang maximum load capacity kasi nito ay kayang-kaya ng hanggang sa 961 kg pag naka-manual ang transmission, habang 952 kg naman pag automatic ang transmission. Itong nasa video nga pala natin mga kaibigan ay ang pinaka-top variant ng Nissan Navara, tinatawag na Pro 4X Automatic Transmission 4x4. Merong siyam na klase ng variant na pagpipilian ang inilabas ng brand sa Philippine market, mula sa pinakamababang variant na nagkakahalaga ng 1,115,000 pesos at itong top variant na nagkakahalaga naman ng 1,850,000 pesos sa pamamagitan ng matitibay na suspensions at chassis frame na inilagay dito. Bilang isang mid-size, itong Nissan Navara Pro 4X kasi ay may matitibay na body-on-frame construction na tinatawag na F-Alpha platform na dinevelop ng Nissan para mapanatili ang katatagan kahit anong klase man ng kalsadang dadaanan. At ang suspensions na ginamit dito sa front ay naka-double wishbone suspension na may mga coil spring, habang naka-multi-link suspension naman ang rear nito na sinusuportahan na magagandang klase ng shock absorbers. Meron din itong magandang klase ng manubela na kumukontrol sa lahat ng pagpapaandar. Ginamitan ito ng power steering type na klase, isang adjustable na steering column at naka-rack and pinion. Sa mga nakagamit na, mararanasan nito ang medyo may kabigatan na pagmamaneuver, lalo kapag mabagal. Normal lang po yun sa isang pick-up truck. Dahil sa laki ng gulong nito at laki ng kaha, ay talagang may kabigatan ito kapag mabagal ang takbuhan. At naka-power steering lang kasi. At sa ilalim nitong hood, ay naroon pa rin ang familiar na 2.5 liter na YD25 DDTI diesel engine ito na nagpapaandar dito. Naka-inline 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft at may fuel supply system na CRDI. Ang mill nito ay ipinares sa alinman sa manual o automatic na transmission type nito na may 6 o 7 speed variable gear shifting, depende sa variant na pipiliin mo. Gumagawa ng lakas ng hanggang sa 187 horsepower sa kada 3,600 revolution per minute at 450 Nm ng torque naman sa kada 2,000 revolution per minute. Ang average na top speed nitong Nissan Navara ay umaabot ng 175 km/h. At may malaki-laking fuel tank capacity din itong sasakyan na naglalaman naman ng 80 liters ang full tank at kumukonsumo
ng 14 km per liter. Wala ka nang masasabi dyan dahil napakatipid na talaga niyan. Pagdating sa interior, mas kinumpleto sa magagandang bagay ang makikita mo sa loob ng top of the line variant na Navara Pro 4X kumpara sa ilang mga variant nito. Itong top variant kasi na nasa video natin ay mayroong mga naka-leather cover na mga upuan na may Pro 4X stitching, habang ang ibang mga variant ay mga naka-leather cover at may halong fabric na disenyo ng mga upuan. Inilagay pa rin ng Nissan sa Navara ang sikat na features nito na tinatawag na Zero Gravity Seats. Ang features na ito sa mga upuan ay dinisenyo ng Nissan sa lahat ng klase ng variant nito na parang zero gravity space travel ng NASA sa kalawakan, na kung saan pinapanatili ng mga zero gravity features na upuan nito ang iyong body posture sa perpekto ng posisyon ng pagkakaupo, na kung saan hindi ka makakaramdam ng mabigat sa iyong katawan o parang nakalutang na pakiramdam habang nakasakay ka dito, para mas maging relax ang biyahe, lalo na kung ikaw ang nagmamaneho. Dahil dito ay hindi ka basta-bastang mangangalay at mananakit ang mga bat o balikat mo kahit pa sa malalayong biyahe. At ang isa pang bagong appointment nitong Nissan Navara Pro 4X na nasa video natin ngayon ay ang na-redesign na manubela nito, na kung saan ay nagkaroon din ng bagong multi-information display sa gauge cluster na high type at may kabuuang sukat na 17-inch colored TFT display na nasa gitna ng dalawang cylindrical gauge nito. Meron din itong side curtain airbags at may kasama na ring mga seatbelt sa kada upuan. Kaya kahit papano magkakaroon man ng kolisyon o banggaan ay safe pa rin ang mga pasahero. Bukod pa dyan, itong Nissan Navara ay nilagyan din ng mapagkakatiwalaang braking system na naka-ventilated disc sa front at naka-drum brake type naman sa rear. Nilagyan din ito ng ABS o anti-lock braking system na suporta para sa mga biglaang preno. Sinamahan din ito ng Driver Attention Alert o DAA. Ito naman ang safety features na may sensor pa rin na nakakabit dito sa Nissan Navara. Ang minomonitor naman ng safety features na ito ay ang capability ng driver, lalo na kung ang driver ay lasing, inaantok, inaatake sa puso, ay nasisense ng sensor na to, para nang sa ganun ay kusang hihinto o kaya naman hindi na aandar sa pagkakataong ma-detect na delikado ang kondisyon ng driver. Kabilang din dito ang rear cross traffic alert para maiwasan ang pagkabangga sa pagpapatras ng sasakyan. Meron din itong blind spot monitoring upang maiwasan din ang pagkabangga sa mga pakurbada na may biglang sumusulpot na sasakyan. Sinamahan din ito ng intelligent lane intervention para sa mga linya na makikita sa kalsada at isa pang intelligent cruise control system na magagamit natin sa mga off-road riding o dun sa mga lupaing kalsada. Sinamahan pa ito ng intelligent forward collision warning, automatic na emergency braking at kill start assist control system. Inilabas ito sa Philippine market na may 9 na klase ng variant na nagkakahalaga mula sa 1,115,000 hanggang sa 1,850,000 pesos sa kasalukuyan.